Mula nung maupo si Vice President Sara Duterte, nasaksihan po ng mga kabataan kung paano niyang pinagnakawan ng pondo ang taong bayan sa mukha ng confidential and intelligence funds ng kanyang opisina. Milyon-milyong pondo po ang ninakaw ni VP Sara Duterte na dapat sana ay nakakatugon sa mga batayang pangangailangan ng taong bayan, higit lalo ng mga kabataan sa sektor ng edukasyon. Bukod po doon, nasaksihan po ng mga kabataan ang kawalan ng transparency ng opisina ni VP Sara Duterte at panloloko niya at patuloy na panloloko niya sa atin sa mga gawa-gawa at fabricated ng mga ebidensya ng auditing kung saan nga ba tunay na ginagasta ang pera ng taong bayan na nasa kanyang opisina. Nandyan din po na nasaksihan ng mga kabataan ang pambabastos mismo ni VP Sara Duterte sa proseso ng pagdinig at paghingi ng accountability sa kanya sa lahat ng mga nilustay niyang pondo mula sa pera ng taong bayan. Mula po sa lahat ng ito na nasaksihan ng mga kabataan, mula nang maupo si VP Sara Duterte sa pwesto, hindi na po papayag ang mga kabataan na maging bystanders lang habang pinapanood si VP Sara Duterte na pagnakawan ng pondo ang taong bayan, ang mga kabataan sa sektor ng edukasyon. Kaya mula po sa malapad na hanay ng mga kabataan, nandito po kabilang sa mga complainants na magpa-file ng impeachment complaint ngayong araw, ay nagkakaisa po ang sektor ng kabataan na tuluyan na siyang patalsikin sa pwesto. Dahil habang nagagawa po ito ni VP Sara Duterte na makatakas sa accountability at magbulsa ng milyon-milyong pera para sa pansarili niyang interes, ang mga kabataan po ay kumakaharap ng kulang-kulang na budget sa aming mga pamantasan. Nandyan din po na kinakaharap ng mga kabataan sa mga pamantasan ang kakulangan ng mga classroom, pati na ng mga espasyo. Kaya ngayon po naninindigan ng mga kabataan na hindi na po tayo papayag na magpatuloy pa ang mga ito at oras na para panagutin si VP Sara Duterte at lalo na ang kanyang pamilya sa lahat ng mga pandarambong na ginagawa nito sa kanyang posisyon. Yun lang po at maraming salamat. Well, para sa akin, sana wag masamain. Alam ko nagtampo dahil doon sa hearing. Pero kung tutuusin, yung unang hearing, hindi ko naman akalain na yun ang sasagutin nila. Malay ko ba kung anong sasagutin? Kaya nga ako nagtatanong tulad ng sambayanan, hindi ko alam ang sagot. At ang dai-dai nila, padagdag sila ng padagdag, akala ko naman handang-handa. Nung nag-iba-iba na yung sagot nila at waring nagkaralan sila, abay hindi ko nasagot yun, hindi ko na pananagutan yun. Ang akin lamang abutin ang katotohanan at iwaksi ang lahat ng hindi tama, labag sa batas, labag sa batas pati ng Diyos dahil sa pang-aapi sa matatanda at may sakit. Tayong magagawa, talagang marami ng tuloy-tuloy na kamalian. Hindi ko maintindihan kung sino talaga ang nag-a-advise. Nung bata pa ako, maliit pa ako, hindi naman maliit, pero teenager pa ako, sinabi ko na talaga, Malacanang is a snake pit. Nung panahon ng tatay ko yon, kasi kung ano-ano ang, kung sino-sino lumalapit, kanya-kanyang agenda, ngayon, ang nangyayari talagang nakakatakot. Kaya sana pinagdadasal ko lagi ang aking kapatid na mabalik sa tamang landas dahil hindi na tama itong mga pangyayari, itong politika na mapang-api, mangpahigante, hindi na siya ayos. Tutukan natin ang problema ng mamayan. Balikan natin ang ating tungkulin. Sadly, marami nang nakapaligid at hinaharang talaga ang pag-uusap-usap namin. Malungkot ako dito talaga, hindi ko pinagmamalaki itong mga pangyayari at sana na